makikita ngayong taon ang patuloy na pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Nitong pangatlong quarter ng 2019, lumago ang ekonomiya ng 6.2%. Noong Oktubre, bumagsak sa 0.8% ang inflation rate sa bansa na siyang pinakamabagal na inflation rate simula noong Mayo ng 2016. Patunay ito na epektibo ang mga ipinatupad na hakbang at polisiya ng gobyerno para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Umakyat din ang ranggo ng Pilipinas sa ginawang report ng World Bank. Sa naturang humusay ang bansa sa usapin ng pagsisimula ng negosyo, pagproseso ng mga permit at pagprotekta sa mga maliliit na negosyante. Kasabay ng paglago ng ekonomiya ng bansa ay ang paglaki ng kumpiyansa ng mga investors na magnegosyo sa Pilipinas. Bumagsak ang unemployment rate sa bansa, bunga ng paglikha ng pamahalaan ng sapat na trabaho at kabuhayan para sa lumalaking populasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, kinilala ang Pilipinas bilang isang innovation achiever. Natukoy rin ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang pinakamatiwasay, mabuhay at magtrabaho. Upang palakasin ang sektor ng agrikultura, pagandahin ang produksyon nito at matulungan ang mga magsasakang Pilipino. Nagbuhos ng puhunan at atensyon si Pangulong Duterte sa agrikultura ng bansa. Sinulong ng Presidente ang reforma sa polisiya sa agrikultura sa paglagda sa Rice Tarification Law para pababain ang presyo ng bigas para sa mamamayan. Pinalakas din agribusiness sa bansa gamit ang Sagip Saka Act na tutulong sa mga magsasaka at mangingisda na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Sa pagsasabata sa Philippines Fisheries Profession Act, inaasahan din ang pag-unlad ng sektor ng pangingisda. Bilang dagdag suporta sa mga magsasaka, nagbigay ang pamahalaan ng credit assistance. Dahil sa positibong epekto ng mga proyekto at programa ng pamahalaan, umani ng 2.87% ang agricultural growth sa bansa sa ikatlong quarter ng 2019. Ito ang Duterte Legacy.